Gandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa gawain po natin every 4 p.m. dito po sa Rema Pills. At isang linggo na po, saktong 1 week ang nakalipas since po nung tayo ay mag-camping. Amen po, maaaring tayo po ay hindi pa nakaka-move on. Amen po sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at sa mga salita o doon sa mga rema na sinabi sa atin ng ating Jesus. Amen po. Kita po natin itong nagdaang camping, sinamahan tayo ng Panginoon at tinugon ng Diyos yung panalangin natin. Amen po, yung panalangin natin before camping pa lang na Panginoon, hayaan mo na katagpuin mo mga puso namin ayon sa pangangailangan nito at kung sa ang lugar ito naroroon ngayon. Amen po. At hindi tayo binigo ng Diyos. Amen po. Alam ko po, sinagot ng Diyos ang lahat ng mga katanungan natin, ang lahat ng pangangailangan nyo, yung longingness ng puso po natin. Amen po, ay binigay ng Diyos. Amen po. Sa camping po natin, sa pag-aawitan pa lang natin, sa bawat praise and worship po natin, mararamdaman na po agad natin na kasama natin ang Panginoon. Nandun ang Diyos. Amen po. Bakit? Kasi naalala ko po ang sabi ng Psalms, sumasakay ang Diyos doon sa pagpupuri at sa pag-awit ng kanyang mga anak. Amen po. At personally po, dito po sa tayo lang po, dito po sa Aaron. Amen po. Ang goal natin ay makapagdala, hindi po ba, ng mga kaluluwa, makapaglapit ng mga tao. Amen po, ng mga kabataan, ng mga nanay, ng mga tatay, palapit sa Panginoon. Dahil lang sa natikman natin ang sarap sa presensya ng Panginoon, nag-i-invite tayo eh. Amen po, naalala ko po ang laging illustration ni Pastor Boy. Kapag meron kang pagkain na natikman, isang masarap na kainan na napuntahan, hindi ba ang gagawin mo ay mag-aaya ka rin na ibang mga tao? Amen po, mag-i-invite ka na, dito tayo kumain, dito tayo magpunta. Amen po. At ang sabi ko po noon sa mga kabataan po na isasama, sumama lang kayo. Amen po. Sabi ko, putol ko yung mga daliri ko kung hindi nyo mararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po, nandun pa lang yung malayo pa lang yung camping, aayain na po ako na sama kayo, may camping ang simbahan. Amen po, kung ano yung tanong nyo sa buhay, ano yung nahanap nyo sa Panginoon, ibibigay ito ng Diyos dito sa camping po na to. Amen po. Pero katulad po ng palagi po sa ating sinasabi, amen po, the more na lumalapit ang camping, the more din na nandyan yung mas lalong paghadlang ng kaaway sa bawat isa. Amen po. Alam niyo po, matapos na may pagpaalam ng lahat ng mga sasama, mga kabataan, sa mga magulang, amen po, nandun yung unti-unti, amen po, na paghadlang ng kaaway talaga yung bilang ng isasama mo, nababawasan sa iba't ibang kadahilanan. Amen po, ngayon, tuturuan po sila na ipaglaban yung pananampalataya nila. Amen po, bakit kasi sila mismo, kailangan nilang mismo i-push. Amen po, yung faith nila para makasama dito sa camping na to. Amen po. Pero alam niyo po, sabi nga po ng mga pastor po natin, yung mga nakaraang live po, ang pagsama ng camping, kailangan mong piliin mo din na mapili ka ng Diyos. Amen po. Alam ko po lahat ng Diyos, alam ko po lahat ng tao gusto makasama ng Panginoon, pero kailangan mong piliin, amen po, na makasama ka. Kailangan mo ikaw mismo yung mag-decide. At ang sabi ko po doon sa mga kabataan po na nakasama, kung magtanong tayo sa Panginoon, amen po. At ang prayer namin po noon, hindi tayo uuwi, hindi tayo lalabas ng camping na ito na walang pagbabago na mangyayari sa atin. Amen po, naalala ko po yung isa pa pong kabataang lalaki. Sobrang pabago-bago yung isip niya dahilan sa, sabi niya, wala po akong makakasama. Bakit? Kasi iba niya mga kasamahan ay umayaw na. Nag-back out na. Sabi niya, ako na lang po. Wala po akong kilala doon.
At ito po ay sobrang baguhan lang po. Kaya nagsabi niya, nag-iisip siya na hindi na lang din po sasama. Pero niyo po, nandun yung prayer ko po na hindi, makakasama lang kayo, sumama lang kayo. Amen po. At ang sabi ko po dito sa kabataan po na ito, huwag mong tingnan yung ibang tao, kundi ang tingnan mo ay yung Diyos na pupuntahan mo doon. Sabi ko, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, karoon ka ng maraming kakilala, hindi ka doon male-left out. At alam niyo po, salamat sa Panginoon. Bakit kasi itong kabataan po na ito na lalaki, nung nandun na po sa camping, amen po, nagsabi po siya na parang ayaw ko na pong umuwi. Amen po, sabi niya, ganito po pala sa presensya ng Panginoon. Amen po, ganito po pala sa camping. Nakita ko pa po na nag-post siya na pwede bang wag na lang umuwi. At alam niyo po, matapos makabalik sa kanya-kanyang tahanan, nagsabi pa po siya na kailan po ulit ang camping. Nandun yung excitement agad na makabalik sa gawain ng Panginoon. Amen po. At isa pa pong testimony na isa pong kabataan na nakasama. Sabi po niya, nagtatanong po siya sa Panginoon kung, Panginoon, tinawag mo ba talaga ako? Amen po. Bakit? Kasi kailangan maging malinaw sa bawat isa kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen po. At dito po, tinuro po sa atin ni Pastor Boy sa Habakkuk chapter 2 verse 1, ang sabi doon yung vision. Amen po. Lahat tayo, binibigyan tayo ng pangitain ng Panginoon. Amen po. Sa bawat isa. Bakit kasi kung wala tayong pangitain, amen po, sabi doon, mapaperish tayo, mapapahamak tayo. Amen po. At sa mga billing ko doon sa mga kabataan, sabi ko, tanungin niyo sa Panginoon na ano ang kalooban sa inyo? Ano yung gawing malinaw sa inyo ang kalooban ng Panginoon? Amen po. Bakit kasi iba yung impact, amen po, kapag mismo sa Diyos mo narinig yung calling mo, yung pagkatawag mo. Amen po. Yung susunod ka, hindi dahil sa sinabi ng pastor mo, hindi dahil sa sinabi ng mga kasamahan mo sa simbahan, kundi mismo personally, narinig mo sa Panginoon. Amen po. At ang sabi po nito kabataan po na to, during altar calling, nagpa-altar call daw po si Pastor Boy. Ang sabi po niya, ang prayer niya, Panginoon, gawin mong malinaw sa akin yung tinawag mo ba talaga ako. Hayaan mo, Panginoon, na panalangin ako ng 3 pastor. Amen po. At ang time po na yon, sabi niya po, pinag-pray nga daw po siya ng 3 pastor. Nilay hands po siya. At during nakapikit daw po siya, at nagpe-pray sa Panginoon, na sa isip niya, sabi niya, nakikita niya ang isang picture ng isang buhay manggagawa. Sabi niya, nakikita niya isang buhay missionary. At habang nakikita niya daw po itong picture na to, sabi niya po, nagkakaroon siya ng kasiyahan doon sa puso niya. Amen po. Nandun yung kaligayahan sa puso niya. Tapos sabi niya sa Panginoon, Panginoon ko, ito talagang kalooban mo, tulungan mo ko. Kasi ito pong kabataan po na to, nag-i-struggle po siya. Bakit kasi, ang sabi niya, hindi po ako magaling magsalita. At kasi siya po ay nauutal, especially po kapag siya po ay kinakabahan. Nandun yung hindi niya makompose o maayos yung sasabihin niya. At may mga pagkakataon sa buhay po niya na nakukutsa po siya ng ibang mga tao dahilan dun sa pautal-utal nga po siya magsalita. Pero naging malinaw po sa kanya na even si Moises, nakita niya po na even si Moises na may parehong sitwasyon niya na hindi ganun kagaling magsalita, pero tinawag pa rin ang Panginoon. Amen po. So, nung time po na yon, naging malinaw po dito sa kabataan na ito, yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon na tinawag kang maglingkod. Amen po. At salamat po sa Panginoon. Bakit? Kasi nagkaroon ng desire po itong kabataan na ito na tutulong po ako sa gawain. Amen po. Sabi niya, habang bakasyon po, magpa-part-time po ako. Gusto ko pong tumulong sa simbahan. Amen po. Nagkaroon ng desire. Amen po. Yan, makikita po natin dito sa camping, gagawing malinaw ng Diyos sa atin anong kalooban ng Panginoon. Amen po, sa buhay ng bawat isa. Kasi sayang ang buhay natin kung matatapos po ito na hindi natin nagawa yung purpose natin.
Amen po. At isa pa po sa nakaka-bless nung camping ay yung magazine po natin. Amen po, alam ko po, lahat po tayo, magtataas tayo ng kamay at masasabi natin, napalakas ako, na-bless ako dun sa magazine natin. Amen po. Yan, lahat tayo, unang pages pa nga lang po, hindi po bala tayo, makaka-relate po yun. Hindi po ba? Especially yung mga nasa paglilingkod. Amen po. At dun sa unang page ng magazine po natin, title po ay Cold of God. Sabi po dun, tungkol sa pagkukwit, tungkol sa pagod. Amen po, naalala ko po dati, ang sabi po ni Pastor Boy, anong kwenta ng paglilingkod mo kung hindi ka nakakaramdam ng pagod? Kaya ka nakakaramdam ng pagod, ibig sabihin, may ginagawa ka. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka. Hindi ka naman mapapagod kung hindi ka nagtatrabaho eh. Amen po. At dito po sa buhay paglilingkod po natin, may mga pagkakataon po talaga nung minsan mararamdaman mo na parang gusto mo nang umayaw na lang. Mag-quit na lang. Bakit? Kasi mahirap na. Parang ang hirap ng magpatuloy, ang hirap ng humakbang. Amen po. Mararamdaman mo po yan eh. At walang exempted po sa atin. Baguhan man o matagal man. Lahat po tayo dumadaan po sa mga pagkakataon po na yan. Amen po. At personally, kahit po ako, amen po, kahit before camping, may mga time po na umiiyak ako sa Panginoon. Hindi ko po pinapalabas sa labi ko, pero nagsasabi ako sa Lord, pagod na ako. Amen po. Pero dito po sa magazine po na to, lahat tayo ni-remind ng Panginoon na huwag kang magkukwit. Amen po. Nasabi po dito sa unang page na tumatak po sa akin, nasabi po dito, huwag kang mag-quit sa Diyos. Bakit? Kasi kahit kailan, hindi rin nag-quit sa atin ng Panginoon. Sabi niya na hindi rin siya mag-quit sa'yo. Kung tinawag ka, gaano man kahirap ang sitwasyon o gaano ka kapagod, at sa pagiging matapat sa iyong pagkatawag, pararangalan niya ang iyong pagsunod at tutulungan kanyang tapusin ang iyong nakatakdang kurso. Amen po. Sabi dito, kung hindi ka mag-quit, magpapatuloy ka sa kabila ng napapagod ka na, pupush mo pa rin yung sarili mong lumakbay. Sabi po dito, tutulungan ka ng Diyos na matapos yung ministry mo na pinagkatiwala niya sa'yo. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen po, na matapos yung course na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen po. At naalala ko po, habang pinag-aaralan po itong magazine na to, every time na mararamdaman ko yung pagod, ang lagi kong inaalala po. Sabi ko po, sinasabi ko sa sarili ko, kung nakaya ng pastor ko, kakayanin ko din. Amen po. Ay kasi, ang titingnan po natin ay yung paano yung mga kaluluwa na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon kung pipiliin natin unahin yung pakiramdam natin. Amen po. Naalala ko pa po yung isang tao na na-encounter ko po one time during soul winning. Sabi po nitong tao po na ito, siya po ay dating born again. At ang sabi ko, ito po ay isang tatay. At ang tinanong ko po siya noon, sabi ko po, bakit dati lang po? Ngayon po, ano po bang nangyari? Maya po, hindi na po siya nagsisimba dahilan sa ang pastor daw po nila ay wala na. Umalis na ng ibang bansa na, nagtrabaho na. Sabi po niya, since na iniwan po sila ng pastor nila, sila pong mga member ng simbahan ay nawala na rin. Nagkawatak-watak na, nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay. Amen po. So, nung time po na yun, nung naalala ko po itong tao na ito, nagkaroon po ko ng kirot sa puso ko po na ito yung mangyayari kapag sumuko po tayo doon sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po. Yung mga kaluluwa yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay mawawala tila. At sayang. Amen po. Kaya dito po, salamat po sa Panginoon. Bakit kasi sa magazine po na ito at sa mga tinuro po sa atin ng mga pastor natin sa camping na ito, napalakas po tayo. Amen po. Napalakas po ako. Amen po. Dahilan po doon, amen po, sa pagbalik natin sa mga kanya-kanyang field, amen po, mas magagawa natin ng maayos yung ministry na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Tunay nga po na itong camping, ito yung magpo-fuel sa atin. Amen po. Ito talaga yung time ng
recharging natin. Amen po. Yung mapu-full charge ka ulit, yung minsan pa i-refill ng Panginoon yung anointing. Amen po. Para magawa natin na maayos yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po. At sabi pa po doon, dito sa magazine na pinag-aralan po natin, sabi niya, kapag naramdaman mo na tinawag ka ng Diyos sa ministry, ituring mo ang iyong sarili bilang ituring mo ito sa iyong sarili bilang isang malaking pribilehiyo. Amen po, isang malaking pribilehiyo ang makapaglingkod sa Panginoon. Bakit kasi hindi katulad ng ibang profession na pwede kang mag-take ng exam, mag-take ng ganitong way para maging doktor ka, maging engineer ka, maging teacher ka. Amen po, pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, siya mismo yung pumipili. At sabi po dito sa pinag-aralan po natin, you are chosen. Amen po, tayo ay handpick ng Diyos. Siya mismo yung personal na pumili sa atin na maglingkod. Amen po, kaya isang pribilehiyo, amen po, na tayo po ay naririto at tayo po ay tinawag ng Diyos na maglingkod para sa Kanya. Kasi hindi lahat ay tinawag para makapaglingkod. Amen po. Yan. Salamat po sa Panginoon sa mga bagay na ginawa niya po sa atin itong camping po na ito. Marami po tayo maririnig ng mga testimony, amen po, ng mga kasamahan po natin. Kaya patuloy po natin subaybayan ang Facebook Live po natin dito po sa Rema Pilis every 4 p.m. Minsan pa po mag-pray po tayo. Yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tuloy Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo nung camping, Panginoon, sa patuloy na gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy na nagagalak kami, Panginoon, nagpupuri kami, Panginoon, hanggang sa mga bagay na sinabi mo sa amin, sa mga bagay na ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Na-appreciate ka namin, O Diyos. Lord, patuloy na marapat na ikaw ay paglingkuran, ikaw ay sambahin, at ikaw ay dakilasan, at ikaw ay walang katulad, Panginoon. Lord, patuloy na pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga oras na tupuling at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. And maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, and God bless.